Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabing ito. Welcome po sa ating regular na report patungkol sa kinakaharap nating krisis tungkol sa COVID-19. Ito po ay ginagawa natin araw-araw para na sa ganoon kahit papaano meron kayong mga tiyak na impormasyon na nagagaling sa inyong pamahalang lungsod tungkol sa mga nagaganap at magaganap sa ating syudad. Ngayon mga kababayan, let me start and begin with our new cases of COVID-19, and I hope you continue to share and watch the entire broadcast nang sa ganoon naman ay makatulong din namin kayo na ma-inform yung mga kababayan nating hindi nakapanood. At yun man lamang malaking bagay na po sa amin dito sa pamahalang lungsod na ma-reach natin as many as possible. So you can please share it and watch the entire broadcast. Today, mga kababayan, meron po tayong 24 new cases ng COVID-19 na taga-lungsod ng Maynila. At meron naman tayong 29 cases na PUI. So, meron din po tayong 3 gumaling na COVID positive patient sa awa ng Diyos at salamat naman sa Diyos. So, ang total po natin ay nasa inyong mga screen. We have 924 na PUI at 583 na COVID patient positive sa ating lungsod. At nandyan din sa screen ninyo ang mga lugar na kung saan marami at mayroong exposure ng COVID virus sa ating komunidad. At kaalinsabay niyan mga kababayan, today we have conducted 67 swab testing. Yesterday we had 63 swab testing. At konting update lang po sa nagaganap na hard lockdown sa Tondo, Maynila. So far, ipinagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa lungsod, lalo na sa mga taga-Tondo, pagiging cooperative ng ating mga kababayan. Dahil dyan, nagkapagbigay ng daan ang Manila Health Department na maglungsad ng mass testing. Ang total po na na-test natin sa District 1 alone ay 1,451 individuals. Out of 1,451 individuals, 109 po ang nag-turn positive. So can you imagine mga kababayan, kung hindi po tayo nagkakandak ng mass testing, itong mga taong to ay posible. Sila po ay hindi pa kumpirmado, Sila po sa initial test ay positibo. Isasubmit pa po natin sila sa swab testing for confirmatory test, para masigurado natin na sila ay positibo ba o negatibo. Pero for the meantime, kailangan po silang mag-ingat at mas high risk po sila ngayon. Kaya nga po talagang napakahalaga ng testing. At kung maaari po, pagka kami nagmamass testing, please participate. It's for your own good and for your family's safety. As of today, we have about 3,081 total swab na ang nagawa natin sa lungsod ng Maynila. Ito po yung ginagamit ng DOH sa matter of policy sa ating bansa. Now, with regard to violators of Tondo lockdown, meron po tayong 274 na violators sa Tondo. Out of almost 500,000 population, meron pa rin mga ilan na 274 ang nag-violate. Wag ko kayo mag-alala mga kababayan, sila po ay may kinakaharap ng samut-saring kaso sa mga umiiral na batas sa ating lungsod at sa ating bansa. At hindi naman po tayo nagkulang na paalalanan ng lahat. Bagamat magkaganon sa dami ng pagpapaalala natin, meron pa rin talagang ibang ikinikipit balikat lang ang mga pulisiya, programa
at tagubilin ng pamahalaan. Then we'll show them that there is government, so they have to face the consequences of their action, mga kababayan. At update naman doon sa mga food pack na pinamimigay natin. Kahapon po ay nabigyan natin ay 72,746 ang District 3 Tondo, ang District 3 Manila. Yan po yung mga Santa Cruz, San Nicolas, Binondo, Quiapo. Yan po mga area na yan ay atin pong nabigyan. At kanina naman, meron naman po tayong 69,239 sa District 2 naman. So, total po na nabigyan natin sa loob lamang ng 4 na araw ay 518,100 families. Ang composition po niyan, 704 barangays in the city of Manila. Madalit salita mga kababayan, mga taga Sampaloc, bukas po kayo naman ay padadalan ng siyudad ng Maynila sa inyong kani-kaniyang mga bahay sa tulong ng ating mga barangay official. Uulitin ko po, wag po natin sa mga barangay official, wag po natin tutularan yung ibang barangay na ginagawa. Maraming bagay ang pwede mong isipin. Una, baka nandadaya o nanlalamang sa kapwa. Biruin mo ang billing ko, 3 kilong bigas, 2 sardinas, 1 spaghetti na may sauce. Yun po ang matatanggap ninyo dahil yun po ang binigay ng lungsod ng Maynila. Ayun guys, nakita nyo ang dami, 100 plus po yung pong nakitaan po na positibo doon po sa rapid test. And of course, kailangan swab test muna. Pero yan po kasi ang talagang worry po na ang dami po na asymptomatic, wala po silang nararamdamang sakit, pero yun po pala sila po ay carrier at nakakahawa po sila ng ibang tao. Kaya po importante yung mga lockdown na yan, kaya importante yung mga stay at home, kaya po importante yung rapid testing para po magkaroon ng idea man lang kung ano po yung nangyayari po. Kung sino po yung posibleng carrier para po sila po yung po mabigyan ng swab test. Hindi naman po kayang i-swab test po yung 1,000 lahat sabay-sabay, pero yung rapid test kaya po. At least makonti po yung tao na bibigyan ng swab test. Sila po yung very likely talaga na positive po. So mag-ingat po tayo parate. Sana po yung pong mga rapid test, sana po napaagay. Kaso po, ngayon po talaga, meron pong moves yung private sector, yung pong national government, meron din do medyo mabagal. Ngayon po importante, bago po mag May 15, rapid testing as many as possible bago po tayo magsimulang magsisilabas ng mga bahay po natin. Kasi sigurado po, parang sa Senate, ganyan din po yung mangyayari sa iba't ibang barangay po sa atin. Malalaman po natin, ang dami pala may sakit, hindi natin alam may sakit sila. Okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye bye guys.